natin ng patawan ho ng reckless driving yung anak ni Mr. Dicken. Ano po ba yung reckless driving? Ang reckless driving ay tumutukoy sa pagmamaneho na nagpapakita ng kawalan ng wastong pag-iingat at alinsunod sa alituntunin ng kaligtasan sa kalsada. Yun po yung reckless driving. Papakita ko ho mamaya, may mga pictures kami, yung pangyayaring yon. Sa kasong ito ni Mr. Dicken, tumawid sa double solid lane sa isang malinaw na universal at mahigpit na ipinagbabawal sa traffic rules. Ang ganitong marka sa kalsada ay nagsasaad na bawal ang paglipat ng linya o pagsingit, yung double lane. Kahit po nalampasan niya ang exit, ang tamang gawin po ay magpatuloy at dumaan sa susunod na exit. Ang pagkakamaling makaligtaan ng exit ay hindi nagbibigay ng pahintulot upang lumabag sa malinaw na traffic control markings. Sa aming investigasyon ay lumalabas po na hindi rehistrado ang minamaneho ni Mr. Dicken. Okay? Kasi may mga lumabas na nanghingi ng ORCR, nag-provide ng ORCR. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Ano yung kaukulang papeles? Kung brand new, dapat may daladalang sales invoice na valid lang for 7 days. Kaya hinihingan siya ng, kaya sa LTO, nung tumutubos, hinihingan namin siya ng detalye ng ORCR o papeles. Wala pong papeles ang sasakyan. Kasi ang papeles na pinakikita nila ay from the importer to the dealer. Na yun ang bawal na karamihan nagiging practice ng mga dealer ay pinagagamit ang sasakyan o binebenta, hindi ko alam kung pinagamit o binenta, pero walang kaukulang papel. Kasi yung papel na hawak nila is from the importer to dealer. Hindi po dapat tumatakbo sa kalye yun. Yun po ay dapat nasa showroom o nasa factory. Iba pa, pag lumabas po yan, kailangan nila mag-issue ng sales invoice. Pero sila, yun po yung hawak nila. Kaya po, nag-show cause order kami dun sa dealer. Kasi nag-show cause order kami doon sa dealer kasi bakit niya pinahintulutan lumabas yung sasakyan na walang kaukulang papeles o dokumento like the sales invoice. Ang pinresent po sa amin ay vehicle sales invoice pero from the importer to the distributor manufacturer. Hindi yung from the dealer to the buyer. Kaya ba po yun? Kung matatandaan ho ninyo, nakahuli ako ng Porsche noong November na pinapa-test drive sa mga transport vlogger na walang kaukulang dokumento. Na-impound po namin yan. Pwede nyo i-review yon. So, ayon po sa ating rules, ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado o yung unregistered ay considered reckless driving. Klaruhin ko lang po magkaiba po ang reckless imprudence at ang reckless driving. Ang reckless driving offense ay hindi nagiging permanent record. Hindi po. Okay? Ang reckless driving po ay hindi criminal offense.